Hey guys, for today's video, so we gonna cook ginataang santol. So if you want to follow me, just subscribe the bell button. So this is the first time that I'm gonna cook this ginataang santol at I don't know if tama nga bang ginagawa ko. So by the way guys, itong meat processor is nabili ko to sa TikTok at very useful, kaayos siya at nagagamit ko palagi every time that I'm gonna cook. So mas mapadali yung aking life sa pagkukok kasi mas mabilis siya kaysa sa mag-chop ka pa. At the same time, murang-mura lang ito guys. Kaya kung gusto nyong bumili, just check the yellow basket sa TikTok o char. So anyways, we're gonna start this. So gagawin natin is, yung meat is inano namin, grinend. Pagkatapos itong santol para mas madali yung trabaho. At ayan, tinanggalan lang namin ng buto para may mapapak. So yan. So akala namin na maubos namin yung lahat ng santol. Yun pala, hindi pala. Mga 8 peraso lang na gawa namin kasi akala ko konti lang. Yun pala, marami na yung 8 peraso. So yan. Para madali yung trabaho, dito na lang namin dinurog sa meat grinder, meat processor. So yan. At yan na nga. Actually naisipan ko lang to kasi madami kasi kaming santol. Sayang naman kung hindi namin lulutuin. At may nakita ko kasi ay kasi Ate Mili nagluto ng santol, ginataang santol. Kaya naisipan kong why should I not try it. Kaya yun. Kaya gaya po, tumaya lang, diba? So yan, ganyan lang, hula-hula lang, pero actually masarap siya. Although first time kong nagluto ng ganito, kaya parang naganrong pa ang pagkaluto namin, kulang sa gata. Kaya nagpatakbo pa kami, nagbili ng gata. At namali ko pa paglagay. Ay, Diyos me, Marimar. So, ayan na nga, nag-prepare na kami. Pinigaan pa namin. At, ayan. Magluluto na. Mag-umpisa na pagluto. Ayan. Igigisa lang. Basta pag halu-haluin lang yan, igisa lang. Pero masarap siya. First time ko nakatikim at I love it. So ayan, igisa na natin yung bawang. Sunod natin yung ating sibuyas. So sinipag na naman ulit ako. Naisipan ko na buhayin ko ulit yung aking cooking kasi matagal ko nang hindi nagamit to. Hindi na ako nakapag-upload. Parang tinamad talaga ako, as in gusto kong
magpahinga muna ng social media. Ganyan talaga ako minsan. Yung may time talaga na parang mas yung pagpahinga mo muna na walang isipin. Parang libang-libang lang ba. So, ayan. May natirang buto kasi actually pork chop yan siya. Tapos yun, naisipan namin na ihalo na lang kaya sinama na lang namin yung buto para mas malasa siya. Style na lang yan siya. Kumbaga, pampadagdag panlasa din. Sayang naman kasi kung itapon, di ba? So, ayan. Igigisa lang muna. Sasangkot siya natin at pagkatapos is lagyan natin ng timpla. So, halo-haloin lang natin para magmantika siya. At hayaan muna natin. Gustong-gusto ko kasi siyang yung parang yung magmantika siya, yung lalabas yung mantika, original na mantika niya galing sa meat. So kailangan na isangkot siya ko muna. Ewan ko ba, ganun ako magluto. So parang feel ko manunuot yung sarap at saka timplahan ko na while isasangkot siya para yung lasa is manunuot sa sarap. So, ayan. Halo-halo. Walang katapusang halo. So, ganyan. Actually, ang daming sahog. Diba? Kaso ang problema, yung mga anak ko hindi talaga gaanong mahilig sa gulay. Kaya, no choice, magagawa ng panibagong ulam para sa kanila. At saka usually, normally na talaga sa amin na dalawang klaseng lulutuin ko every day. Kasi, ako mahilig ako sa isda or mahilig ako sa gulay pero yung mga anak ko is ayaw nila. Kaya kailangan talaga magluto ako ng bukod para sa kanila. At least may choices sila kung ayaw nila sa niluto kong gulay. At syempre, kung ayaw nila, ibigay sa kapitbahay para hindi masira. So, ayan, ilalagay na natin yung santol na piniga para matanggal yung pait. So, ayan. Napadami pala. Akala ko konti lang yung 8 peraso. So, ayan na. Ihalo-halo muna natin. I-mix muna natin. At dito na nagumpisa ang disaster natin. Nagpataka na si Inday og halo. Charis. So, ayan. Mix lang natin yung ating santol. At ito na nga. Instead of tubig, ang nilagay ko agad ang gata. So, dyan ako nagkamali. Pero anyway, masarap naman. Kanya-kanya, nawaw mali. Kasi, nawala sa isip na yung recipe kung ano na nga ba ang isusunod. So, yan.
Tapos napansin ko na konti lang ang sabaw. Kaya dinagdagan ko ng tubig at nagpahabol na lang ako ng gata ulit. Nagpabili ako sa palengke ulit para maayos. So yan. Ganyan ang nangyari sa niluto kong ginataang santol. Thank you so much, guys.